Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-iwan mo ng komento, may makabasa rin katulad mong minsan nang nasaktan, minamaliit, o pinagtawanan ng sariling pamilya, pero piniling lumaban pa rin ng tahimik. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa lumang kama, hindi lang tungkol sa perang nakatago sa loob, kundi tungkol sa isang lolo at apo na kahit ilang beses itulak pababa ng buhay, nanatiling magkahawak ang kamay. Sa pinakadulong bahagi ng Barangay San Isidro, sa likod ng mahabang pilapil at malawak na palayan, may isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Kapag tag-ulan, may parte ng bubong na tumutulo. Kapag tag-init naman, tila pugo ng loob dahil manipis na ang dingding at butas-butas na ang bintana. Doon nakatira si Lolo Amando Velasco, isang 72 taong gulang na dating karpintero kasama ang kaisa-isa niyang apo na si Iliana May. Hindi malaki ang bahay nila. May isang maliit na kusina, isang silid na pinaghahatian nilang mag-apo, at isang sala na halos hindi na masabing sala dahil doon din nakatambak ang ilang lumang kahoy, pako, martilyo at mga gamit ni Lolo Amando noong malakas pa ang kanyang katawan. Sa dingding, may nakasabit na kupas na litrato ng isang babaeng nakangiti ng mahinhin, si Lola Corazon, ang yumaong asawa ni Lolo Amando. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, nauuna nang magising si Lolo Amando. Dahan-dahan siyang babangon mula sa banig, pipigilan ng pag-iinda sa sakit ng tuhod at sisilip sa bintana upang tingnan kung gaano kataas ang sikat ng araw sa bukid. Hindi na siya tulad noon na kayang magbuhat ng mabibigat na tabla at kayang gumawa ng aparador sa loob lamang ng ilang araw. Ngayon, naninginig na ang kamay niya kapag matagal humawak ng martilyo. Pero kahit mahina na ang katawan, hindi niya pinapakitang talo siya ng buhay, lalo na sa harap ng apo. Apo, marahan niyang tawag habang pinapakuluan ng tubig sa lumang takore. Gising na, baka mahuli ka sa klase. Mula sa manipis na kumot, gumalaw si Iliana. 16 na taong gulang siya, ngunit ang mga mata niya ay parang mas matanda pa sa edad niya. Sanay na siyang gumising ng maaga, sanay na sa malamig na tubig kapag naliligo, sanay na rin sa baong kamote at asin kapag walang pambili ng ulam. Bumangon siya at inayos ang kanyang buhok lamit ang suklay na may bali sa dulo. "Lolo, ikaw na naman ang nagpakulo ng tubig. Sabi ko ako na po," sabi niya habang lumalapit sa kusina. Ngumiti si Lolo Amando. "Kung hihintayin ka pa kita, baka tanghali na tayo magkaalmusal." "Hindi naman po ako matagal matulog," kunwaring reklamo ni Iliana. "Hindi na, ang haba lang ng panaginip mo," sagot ng matanda, sabay tawa ng mahina. Ganon sila. Kahit kapos, may munting biruan. Kahit kulang sa pagkain, hindi nawawala ang lambing. Para kay Iliana, si Lolo Amando ang kanyang ama, ina, kakampi at tahanan. Wala na siyang ibang matatawam na pamilya kundi ito. Ang ina ni Iliana na si Belinda, bunso ni Lolo Amando, ay pumanaw noong 8 taong gulang pa lamang. Isang simpleng lagnat ang nagsimula, pero nauwi iyon sa malubhang sakit dahil hindi agad na ipagamot. Noong mga panahong iyon, tumakbo si Lolo Amando sa kanyang ibang mga anak upang humingi ng tulong, ngulit ang bawat pintong kinutok niya ay may dahilan kung bakit hindi siya matagbubuksan. Si Gracelinda, ang panganay, ay nagsabing gipit sila dahil may binabayarang bagong sasakyan. Si Norberto naman ay nangakong magpapadala raw kinabukasan, ngulit hindi na sumagot sa telepono. Si Visminda naman na noon ay abala sa maliit niyang online selling business ay nagpadala ng mensahe. "Tay, pasensya na, may problema rin kami ngayon." Nang namatay si Belinda, si Lola Amando ang umako kay Iliana. Mula noon, tila nabura na rin sila sa alaala ng buong pamilya. Kapag may handaan, sila ang huling nakakaalam. Kapag may reunion, parang bisitang hindi inaasahan. Kapag may kailangan ng magkakapatid, doon lang nila naaalala ang matandang ama. Pero hindi iyon sinasabi ni Lolo Amando kay Iliana. Ayaw niyang lumaki ang apo na puno ng galit. Lagi niyang paalaala, "Apo, kapag tinaniman mo ng sama ng loob ang puso mo, ikaw din ang unang malalason." "Pero Lolo," minsang sagot ni Iliana habang tinatahi ang butas ng kanyang palda, "paano kung sila ang paulit-ulit na nanasaktan?" Huminto noon si Lolo Amando. Tumingin siya sa apo, matagal, malalim. "Kapag paulit-ulit kang sinaktan, matuto kang lumayo. Pero huwag mong hayaan maging katulad nila."
Sa paaralan naman, hindi rin madali ang buhay ni Iliana. Matalino siya, laging mataas ang marka at paborito ng kanyang advisor na si Teacher Maelora Santillan. Ngunit dahil mahirap siya, madalas siyang maging tampulan ng tukso ng ilang kaklase. May mga pagkakataon na pinagtatawanan ng sapatos niya dahil may tahi sa ginid, may tumatawag sa kanya ng kamote girl. Dahil iyon ang madalas niyang baon. Minsan, may naglagay pa ng papel sa kanyang upuan na may nakasulat, Scholar ng Kahirapan. Tahimik lamang siyang umupo noon. Hindi siya umiyak sa harap nila. Ngunit pagdating sa bahay, naupo siya sa likod ng kusina at doon tahimik na pinunasan ng luha. Nakita siya ni Lolo Amando, pero hindi agad lumapit. Kumuha muna siya ng 2 tasang salabat, saka umupo sa tabi niya. Sino na naman ang nang-away sa apo ko? Tanong niya. Umiling si Iliana. Wala po. Kapag sinabi mong wala, ibig sabihin meron. Napangiti ng pilit si Iliana. Sanay na po ako, Lolo. Doon seryosong tumingin si Lolo Amando. Huwag mong sasanayin ang sarili mong masaktan, apo. Matuto kang tumatag oo, pero hindi ibig sabihin noon ay normal lang na apakan ka. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal na mahal ni Iliana ang kanyang lolo. Mahirap sila, oo, pero sa loob ng maliit nilang bahay, hindi siya kailanman pinaramdam na mababa siya. Samantala, sa kabilang dulo ng bayan, ibang-iba ang buhay ng mga kamag-anak nila. Si Gracelinda ay nakatira sa malaking bahay na may mataas na gate kasama ang asawa ng si Tadeo Limjoco, isang kontraktor na kilala sa pagpapagawa ng mga subdivision. May anak silang si Marie Cris, isang dalagang mahilig mag-post sa social media ng kanilang pagkain, damit at bakasyon. Si Norberto naman ay nagpapanggap na matagumpay na negosyante, kahit sa totoo lang ay palubog na sa utang. Ang anak niyang si Brentley ay mayabang, palaging nakabranded na damit at tingin sa mahihirap ay bagay na dapat iwasan. Si Visninda naman ay nakatira sa katabing lungsod. Mahilig magpanggap na sosyal kahit madalas ay utang ang pinambibili ng mga gamit niya. Sa loob ng maraming taon, bihira nilang dalawin si Lolo Amando. Kapag Pasko, minsan ay may padalang grocery, ngulit kadalasan ay galing pa iyon sa natirang pamasko na hindi nila nagamit. Kapag kaarawan ng matanda, isang maikling text lamang. Happy birthday, Tay! God bless! Wala nang tawag, wala nang yakap, wala nang pagdadalaw. Isang hapon, habang nagwawali si Iliana sa harap ng bahay, dumating si Aling Fidela, kapitbahay nilang mahilig magdala ng balita. May hawak itong maliit na supot ng pandesal. Iliana, nandyan ba lolo mo? Tanong nito. Nasa likod po, nag-aayos ng sirang bangko. Lumabas si Lolo Amando na may hawak pang liha. Oh, Fidela, napadalaw ka? May pasabi lang si Gracelinda, sagot si Aling Fidela. Bahagya itong nag-alangan bago nagpatuloy. May pagtitipon daw sila sa Sabado. Kaarawan yata ni Tadeo o anniversary ng kumpanya, hindi ko alam. Sabi niya, kung gusto raw ninyong kumain, pwede raw kayong dumaan. Napahinto si Iliana. Napansin niya agad ang bigat ng salitang kung gusto ninyong kumain. Hindi iyon imbitasyon, parang limos iyon. Ngunit si Lolo Amando ay ngumiti lamang. Sabado? Sige. Salamat, Fidela. Pagkaalis ni Aling Fidela, agad na humarap si Iliana sa kanya. Lolo, huwag na tayong pumunta. Bakit naman? Alam niyo naman to kung paano nila tayo tratuhin. Hindi nila tayo inimbitahan dahil gusto nila tayo roon, para lang masabi nilang hindi nila tayo kinalimutan. Umupo si Lolo Amando sa lumang bangko. Pinunasan niya ang alikabok sa kamay. Anak ko pa rin sila, apo. Pero kayo po ba? Tinatrato pa rin nilang tatay? Hindi agad nakasagot ang matanda. Sa ilang sandali, taning huni ng kuligrit at kaluskos ng dahon ang maririnig. Pagkatapos, marahan siyang sinabi. Alam ko, pero may mga sugat na kahit ulit-ulitin mong sabihing magaling na, kumikirot pa rin kapag naaalala mo kung sino ang gumawa. Lumambot ang mukha ni Iliana. Umupo siya sa tabi ng lolo niya at hinawakan ang kanyang kamay. Nasasaktan po kayo sa kanila, ano? Ngumiti si Lolo Amando, ngunit may lungkot iyon.
Hindi dahil mahirap tayo, Apo. Hindi dahil wala silang maibigay. Ang masakit, Apo, yung buhay pa ako pero parang patay na sa paningin nila. Dahil doon, hindi na napigilan ni Ilyana ang sarili. Yumakap siya sa lolo niya. Dumating ang Sabado. Maaga pa lamang ay inihanda na ni Ilyana ang pinakamalinis niyang damit, isang simpleng bestida na ilang beses nang tinahi sa laylayan. Si Lolo Amando naman ay nagsuot ng lumang polo na kulay puti, sigamuting naninilaw na sa kwelyo. Maingat niyang sinuklay ang manipis niyang buhok at inilagay sa bulsa ang lumang panyo ni Lola Corazon. "Lolo, sigurado po kayo?" tanong ni Ilyana habang naglalakad sila papunta sa sakayan. "Oo, minsan lang naman. Gusto ko lang silang makita. Kapag nilait po kayo, aalis agad tayo." Napatawa si Loyo Amando. "Ang tapang naman ng apo ko." "Dapat lang po. Ako na ang bodyguard nyo." Nang makarating sila sa bahay ni Gracelinda, bumungad agad ang liwanag ng mga dekorasyon, maingay na tugtog at maraming sasakyan sa labas. May catering, may mga bisitang nakapurba, at may malaking tarpaulin ng pamalyang limjoko. Sa gate pa lamang ay hinarang na sila ng guard. Tanong nito, "Kay Gracelinda." Sagot ni Lolo Amando, "Ama niya ako." Tumingin ang guard sa suot nila, halatang nagdududa. Mabuti na lamang at lumabas si Manang Oryang, ang matandang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho kina Gracelinda. "Nako, mga Mando, pasok po kayo," sabi nito, halatang nahihiya sa nangyari. Pagpasok nila sa sala, ilang bisita ang napatingin. May ilan pang nagbulungan. Si Gracelinda, na abala sa pakikipag-usap sa asawa ng isang konsehal, ay napahinto nang makita sila. "Tay," sabi niya, pilit ang ngiti. "Dumating pala kayo." Sinabi ni Fidela. Sagot ni Lolo Amando, "Baka pwede kaming makisalo sandali." "Oo naman," sagot ni Gracelinda, ngunit mabilis niyang tinawag si Manang Oryang. "Ipaghanda mo sila sa may likod muna. Puno na kasi rito sa sala." Naramdaman ni Ilyana ang pagkirot sa dibdib. Ang ibang bisita ay malayang nakaupo sa maayos na mesa, samantalang sila ay itinuro sa sulok malapit sa kusina. Pero hindi nagreklamo si Lolo Amando. Umupo siya ng tahimik at ngumiti sa mga dumaraang kamag-anak. Maya-maya lumapit si Brentley, kasama ang dalawang pinsan. Napatingin nito sa tsinelas ni Lolo Amando na may tali sa gilid. "Lolo, vintage ba yan?" tanong ni Brentley, sabay tawa. "O limited edition kasi wala nang gumagawa?" Nagtawanan ang mga kasama niya. Nanikip ang kamay ni Ilyana sa hawak niyang baso. "Ilyana," mahina ngunit mariing, sabi niya, "Lolo mo siya." Nagkibit balikat si Brentley. "Joke lang, ang seryoso mo naman, Eli." Narinig iyon ni Donato, kapatid ni Tadeo na may hawak na baso ng alak. Lumapit ito at sinipat si Lolo Amando mula ulo hanggang paa. "Karpintero raw dati, di ba?" sabi ni Donato. "Sayang, kung umasenso siguro, hindi sana ganyan. Pero ganyan talaga ang buhay. May taong pang martilyo lang, may taong pang mansyon." Napayuko si Lolo Amando. Hindi dahil tinanggap niya ang insulto, kundi dahil ayaw niyang gumawa ng esena sa bahay ng anak niya. Ngunit si Ilyana ay hindi makatiis. "Hindi po nakakababa ng tao ang pagiging karpentero. Marami pong bahay ang nakatayo dahil sa kamay ng kagaya ng lolo ko." Saglit na natahimik si Donato, pagkatapos ay natawa. "Ay palaban ng bata." Dumating si Manang Oryang dala ng pagkain. Inilapag niya ito sa harap ng mag-apo, masagana kumpara sa nakakasanayan nila. Ngulit imbes na matuwa, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Ilyana. Pakiramdam niya ay hindi sila pinakain dahil pamilya sila. Pinakain sila para manahimik. Habang kumakain, napansin ni Lolo Amando ang isang lumang pinto sa bandang likod ng bahay, na andoon ang bodega. Naalala niya ang mga panahong tumira sila roon noong bata pa ang mga anak niya. Maraming lumang gamit ang naiwan sa bahay na iyon, mga gamit na minsang naging saksi sa saya ng pamilya. Lumapit si Manang Oryang at marahang bumulong. "Mga Mando, may sasabihin sana ako." "Ano yon, Oryang?" "Pinatatapon na ni Ma'am Gracelinda ang mga lumang gamit sa bodega. Sabi, basura na raw. Kasama yata roon yung lumang kama ninyo ni Aling Corazon."
Natigilan si Lolo Amando, para bang may kamay na biglang humawak sa kanyang puso. "Kama namin ni Corazon?" Ulit niya. "Opo, yung Nara bed. Nandoon pa sa loob. Akala ko nga noon kinuha nyo na." Hindi nakasalita agad si Lolo Amando. Sa isip niya, bumalik ang mukha ni Corazon, ang asawa niyang laging nakangiti habang tinutulungan siyang magpahid ng barnis sa kahoy, ang babaeng minsang nagsabi sa kanya na ang kama raw na iyon ang magiging saksi sa lahat ng pangarap nila. "Iliana?" Tawag ni Iliana nang napansin ang pamumutla niya. Dahan-dahang tumayo si Lolo Amando. "Apo, gusto kong makita ang bodega." "Bakit po?" Tumingin siya sa lumang pinto. "May naiwan pa rito ng lola mo." Hindi pa alam ni Iliana kung gaano kahalaga ang kamang iyon. Hindi pa rin alam ni Lolo Amando na ang alaala na gusto lamang niyang masilayan muli ang magiging simula ng pagbabagong matagal nang ipinagkait sa kanila ng buhay. Sa oras na iyon, ang alam lamang niya ay may bagay na pag-aari ni Corazon na malapit nang itapon parang basura, at kahit mahina na ang tuhod niya, kahit pinagtatawanan siya ng sariling pamilya, hindi niya hahayaang mawala ang huling piraso ng alaala ng babaeng minsan nang naniwala sa kanya noong wala pa siyang anumang maipagmamalaki kundi 2 kamay na marunong magtrabaho at pusong marunong magmahal. Hindi agad gumalaw si Iliana matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Nakatayo lamang siya sa tabi ng mesa sa kusina, hawak pa ang baso na may kalahating tubig habang nakatitig sa Lolo Amando na unti-unting lumalakad papunta sa lumang pinto ng bodega. Sa paligid nila, patuloy pa rin ang ingay ng handaan. Tawanan ng bisita, tunog ng kutsara at tinidor, malakas na musika mula sa speaker sa sala at mga boses ng kamag-anak nila na tila walang pakialam sa biglang pananahimik ng matanda. Mahinang sabi ni Iliana, mabilis na lumapit sa kanya. "Baka po magalit sila Tita Gracilinda kapag pumasok tayo roon." Huminto si Lolo Amando sa harap ng pinto. Tiningnan niya ang kalawangin nitong siradura, saka marahang hinawakan ng lumang kahoy na tila kabisado pa rin ng kanyang mga daliri. "Ang bodega na ito, Apo, dati kong pinaglalagyan ng mga gamit namin ng lola mo. Bago pa naging kanila ang bahay na ito, dito kami nagsimula." "Pero ngayon po, sa kanila na ito," sagot ni Iliana. Hindi dahil ayaw niyang makita ng lolo ang kama, kundi dahil natatakot siyang muli silang mapahiya. Napabuntong hininga si Lolo Amando. "Alam ko, pero kung totoo ang sinabi ni Oryang na itatapon na nila ang kama, hihingin ko na lang. Hindi naman siguro masama iyon. Alaala lang ang gusto kong iuwi, hindi yaman." Narinig iyon ni Manang Oryang na nakatayo sa gilid, halatang kinakabahan. "Mang Amando, may susi po ako, pero baka pagalitan ako ni Ma'am Gracilinda." "Ako ang kakausapin sa kanya. Huwag kang matakot, Oryang." Kinuha ni Manang Oryang ang maliit na susi mula sa bulsa ng kanyang apron. Nang ipinasok niya iyon sa siradura, kumiringing ang kalawangin sa katahimikan. Pagkabukas ng pinto, sumalubong sa kanila ang makapal na amoy ng alikabok, lumang kahoy at mga gamit na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Pumasok si Lolo Amando, kasunod si Iliana na hawak ang kanyang braso. Sa loob, nakatambak ang mga lumang kahon, sirang electric fan, mga frame na wala ng litrato, plastik na upuang bali ang paa at ilang lumang kurtina na halos lamunin na ng alikabok. Sa pinakadulong bahagi, nakasandal sa dingding ang isang malaking kama na gawa sa Nara. Kupas na ang barnis nito, may bitak ang gilid at ang uluhan ay may ukit na mga dahon at bulaklak na halatang ginawa ng kamay na sanay sa tiyaga. Natigilan si Lolo Amando. Para siyang binalik ng panahon sa mga araw na malakas pa ang kanyang katawan at sariwa pa ang ngiti ni Corazon. Nakita niya sa isip ang batang si Gracilinda na tumatalon sa kama, si Norberto na natutulog na may hawak na laruang kahoy, si Visminda na umiiyak dahil ayaw matulog ng walang kumot, at si Belinda na sanggol pa noon, nakahiga sa gitna habang pinapaypayan ni Corazon. "Corazon,"
Halos babulbong na sambit ni Lolo Amando. Naramdaman ni Iliana na nanginginig ang kamay ng kanyang lolo. "Ito po ba yun?" Tumanggo siya. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang inaplos ang ukit sa uluhan nito. "Ako ang gumawa nito para sa lola mo noong bagong kasal kami. Wala kaming pera noon para bumili ng bago, kaya nanghingi ako ng retasong kahoy sa pinagtatrabahuhan ko. 3 gabi kong binuo ito. Sabi ko sa kanya, hindi man mamahalin, matibay naman." Tumawa siya at sinabi, "Amando, basta ikaw ang gumawa nito, tahanan na ito para sa akin." Napayuko si Iliana. Hindi niya nakilala ng matagal ang Lola Corazon niya, pero sa bawat kwento ni Lolo Amando, parang nabubuhay ito sa isip niya. Isang babaeng matiisin, mapagmahal, at laging naghahanap ng paraan para magpagsama-sama ang pamilya. "Lolo, iuwi natin," sabi ni Iliana. Mas buo na ang loob ngayon. Kung itatapon lang din nila, mas mabuti na sa atin na lang. Pero bago pa sila makapag-usap ng matagal, bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. "Tay, anong ginagawa niya rito?" Si Gracilinda yun. Nasa likod niya sina Visminda, Norberto, Maricris, Brentley at si Donato na tila nakahanap na naman ng bagong mapagtatawanan. Halatang sinundan sila matapos may magsabing pumasok ang matanda sa bodega. "Gusto ko sanang hingiin itong kama," sabi ni Oryang, "ipatatapon mo raw." Nanlaki ang mata ni Gracilinda, hindi dahil nanghihinyang siya sa kama, kundi dahil hindi niya nagustuhang pumasok sila roon nang hindi niya ipinapahintulot. "Tay, basura na yan, bulok na. Bakit niyo pa iuuwi?" "Hindi basura sa akin ito. Kama namin ng nanay niyo yun." Sumingit si Norberto habang nakapamulsa. "Tay, kung kailangan niyo ng higaan, sabihan na lang kami. Bibili na lang kami ng foam. Huwag niyo nang dalhin yan. Nakakahiya naman kung makita ng mga tao na naghahakot kayo ng ganyang luma." Tinignan ni Iliana si Norberto. Gusto niyang itanong kung kailan ba sila huling bumili ng kahit kumot sa lola niya, pero pinigilan niya ang sarili. Si Visminda naman ay humakbang palapit. Kunwari ay mahinahon. "Tay, iniisip lang namin kayo. Baka may surot yan. Baka may anay. Baka mas lalo kayong magkasakit." "Hindi niyo kailangang mag-alala. Ako ang gumawa nito. Alam ko kung paano ito lilinisin at aayusin." Napangisi si Donato. "Ibang klase rin kayong Mang Amando. May handaan sa loob pero kama sa bodega ang napili niyong asikasuhin. Sa bagay, kapag mahirap nga naman, kahit lumang gamit kayamanan na." May ilang pinsang nakasilip sa pinto at nagtawanan. Si Maricris na hawak ang cellphone ay agad itong itinaas na parang nagsisimula ng mag-record. "Wait lang, iconic nito," sabi niya natatawa. "Family reunion turned junk shop moment." "Maricris," mariing sabi ni Iliana, "ibaba mo yan." "Ay bakit? Wala naman akong masamang ginagawa. Memories lang," sagot ni Maricris. Ngunit kitang-kita sa ngiti niya na hindi iyon mabuting alaala ang gusto niyang kunan. Lumapit si Gracilinda kay Lola Amando. Mahina ang boses niya ngunit matalim. "Tay, pakiusap. Huwag niyo na kaming ipahiya sa bisita. Kung gusto niyo ng gamit, mamaya na natin pag-usapan. Huwag ngayon." Doon nasaktan si Lolo Amando ng todo. Hindi niya hinihingi ang pagkain. Hindi niya hinihingi ang pera. Ang gusto niya lang ay isang lumang kama na nakatakda ng itapon. Ngunit sa mata ng anak niya, kahit iyon ay kahihiyaan pa rin. "Gracilinda," sabi niya halos pabulong, "hindi ba mas nakakahiya na itapon niyo ang alaalang pinaghirapan ng nanay niyo?" Natigil sandali si Gracilinda, ngunit mabilis ding tumigas ang kanyang mukha. "Tay, patay na si nanay. Hindi na niya kailangan ng kamang iyan." Parang may bumara sa lalamunan ni Iliana sa narinig. Nakita niyang napapikit si Lolo Amando, tila pinipigilang mabasag sa harap ng lahat. Pagdilat nito, tahimik siyang nagsalita. "Kung ganon, ako ang may kailangan. Iuuwi ko ito." Walang nakapigil sa kanya, marahil dahil wala naman talagang may gusto sa kama, marahil dahil mas gusto nilang matapos na ang eksena, ngunit hindi nila pinalampas ang pagkakataon na iparamdam sa mag-apo na nakakatawa sila.
Tinawag ni Manang Guriang si Romulo Casimiro, ang driver ni Tadeo, isang tahimik na lalaking may mabait na mukha. Kasama rin itong dumating si Jepoy Lantar, isang delivery helper na tumutulong sa catering noong araw na iyon. "Manong, tutulungan ko po kayo," sabi ni Romulo kay Lolo Amando. "Ako rin po," dugtong ni Jepoy. "Medyo mabigat yan." "Salamat," sagot ng matanda. Habang binubuhat nila ang kama palabas ng bodega, nagtipon ng ilang bisita at kamag-anak sa likod bahay. Ang iba ay nagtataka, ang iba ay napapangisi, at ang iba ay hayagang tumatawa. Hindi na kailangan pang magsalita ni Donato, sapat na ang tinin niyang puno ng pangmamaliit. Ngunit si Brentley ay hindi nakatiis. Pumalatak siya at malakas na nagsabi, "Ayan na, may bagong luxury bed na ang mga tagapalayan." Nagtawanan ng ilang kabataan. Si Marie Chris naman ay patuloy sa pagkuha ng video. "Caption natin," sabi niya halakhak ng halakhak, "kapag mahirap, kahit basura, treasure." Hindi na nakapagpigil si Iliana. Humarap siya kay Marie Chris, nanginginig ang boses ngunit matatag ang mga mata. Hindi basura ang alaala at hindi nakakatuwa ang manghiya ng sariling pamilya. Umirap si Marie Chris. "Grabe, drama queen. Video lang to." "Para sa'yo video lang. Para sa amin, sakit na hindi mo naiintindihan kasi hindi mo pa naranasang tratuhing kahihiyaan." Sandaling natahimik si Marie Chris, ngunit bago pa lumala ang usapan, marahang hinawakan ni Lolo Amando ang balikat ni Iliana. "Apo, wag mong hayaang ibaba ka ng salita nila." "Pero Lolo," tumingin ka sa akin. Napatingin si Iliana sa kanya. Namumula ang mga mata ng matanda, ngunit tuwid ang tindig niya. "Tumayo ka ng tuwid, hindi tayo nagnanakaw. Alaala ang inuuwi natin." Doon napalunok si Iliana. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mata at tumulong sa pag-alalay habang inilalabas ang kama sa gate. Sa harap ng malaking bahay, mas marami pang nakasita. May mga kapitbahay na napahinto. May mga bisitang nakakunot ang noo. Si Gracelinda ay nakatayo sa may hagdan, halatang halos lamunin ng hiya, hindi dahil nasasaktan ng ama niya, kundi dahil baka isipin ng ibang tao na may mahirap siyang pinanggalingan. "Tay, ipahatid na lang natin sa truck bukas," sabi niya pilit pinapakalma ang sarili. "Hindi na, baka bukas wala na ito." Walang naisagot si Gracelinda. Dahil walang sasakyang kasya sa lumang kama, humiram si Jepoy ng maliit na kariton kay Mang Temyong, isang matandang nagtitinda ng uling malapit sa kanto. Ikinarga nila roon ang hati-hating bahagi ng kama, ang ulahan, paanan at dalawang mahabang gilid. Itinali ito ng rubde para hindi mahulog habang itinutulak pa uwi. Mahaba ang daan pabalik sa bahay ni Lolo Amando. Mula sa sementadong kalsada sa subdivision ni Gracelinda, dadaan sila sa masikip na daan, tatawid sa maliit na tuloy, at susuo sa lubak-lubak na parte papunta sa palayan. Sumama si Romulo hanggang kanto, ngunit kailangan na niyang bumalik dahil hinahanap na siya ni Tadeo. Si Jepoy naman ay nagpasyang samahan sila hanggang bahay. "Kuya Jepoy, salamat po," sabi ni Iliana habang itinutulak nila ang kariton. "Walang anuman, hindi ko rin nagustuhan yung ginawa nila sa inyo. Minsan, mas mabigat pa nga ang salita kaysa kahoy." Napatingin si Lolo Amando sa kanya. "Tama ka anak, pero sanay na ang likod ko sa bigat ng kahoy. Ang puso lang, hindi pa rin nasasanay sa bigat ng sariling dugo." Tahimik silang nagpatuloy. Papalubog na ang araw at kulay kahil ang langit sa ibabaw ng palayan. Sa bawat lubak, kumakalampag ang lumang kama. Ilang beses ding napahinto si Lolo Amando dahil sumasakit ang tuhod niya, ngunit ayaw niyang sumakay sa kariton. Para sa kanya, ang pag-uuwi ng kama ay parang pag-uuwi rin ng bahagi ng kanyang buhay na matagal na niyang akalang nawala. Malapit na sila sa tulay nang biglang sumadsad ang isang gulong ng kariton sa malalim na lubak. "Dahan-dahan!" sigaw ni Jepoy. Ngunit huli na. Umuga ng malakas ang kariton, tumama sa bato ang uluhan ng kama at may narinig silang malutong na kalabog. Isang bahagi ng ilalim na kahoy ang bahagyang bumuka. "Ay, nasira," sabi ni Iliana agad na lumapit. Napaupo si Lolo Amando sa gilid ng daan at hinawakan ng nabiyak na parte. "Hindi bale, maayos ko pa iyan." Ngunit habang sinusuri niya ang bitak, napakunot ang noo niya.
Hindi karaniwang bitak ang nakita niya. Sa ilalim ng makapal na kahoy, may tila manipis na guhit na sinadyang tabasin. Parang takip, parang bahagi ng kamang pwedeng buksan, ngunit matagal nang tinakpan ng barnis at alikabok. "Lolo?" tanong ni Iliana. "Ano po yan?" Hindi sumagot agad si Lolo Amando. Dinampi niya ang daliri sa gilid ng bumukang kahoy. May narinig siyang mahinang lagaslas mula sa loob. Hindi tunog ng anay, hindi rin tunog ng sirang kahoy. Parang makapal na papel na gumalaw. Si Japoy ay yumuko rin. "Baka may pugad ng daga, Manong." Umiling si Lolo Amando. "Hindi, may nakalagay sa loob." Kinabahan si Iliana. "Buksan po natin?" Tumingin si Lolo Amando sa paligid. May ilang dumaraang tao, may tricycle sa di kalayuan, at may batang nakatingin sa kanila mula sa tindahan. "Wag dito. Sa bahay na nating tignan." Tinakpan nila ng sako ang nabiyak na bahagi at mas maingat nang itinulak ang kariton. Sa bawat hakbang, mas bumibigat ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Ang dating simpleng pag-uuwi ng alaala ay biglang nagkaroon ng misteryo. Hindi alam ni Iliana kung dapat ba siyang matakot o umasa. Pagdating nila sa maliit na bahay, madilim na ang paligid. Sinindihan ni Iliana ang ilaw sa kusina habang tinulungan ni Japoy si Lolo Amando na ibaba ang mga bahagi ng kama sa sala. Pagkatapos, nagpaalam na si Japoy. "Manong, kung kailangan niyo pa ng tulong bukas, tawagin niyo lang ako," sabi niya. "Maraming salamat, Japoy. Malaking bagay ang ginawa mo." Nang sila na lamang ang naiwan, tila lalong tumahimik ang bahay. Ang lumang kama ay nakalatag sa gitna ng sala, alikabok pain, may bitak, ngunit sa mata ni Lolo Amando, parang naroroon pa rin ang init ng mga gabing kasama niya si Corazon. Kinuha niya ang maliit na pait at martilyo mula sa kahon ng gamit. Naupo si Iliana sa tabi niya, halos pigil ang hininga. "Lolo, baka delikado po." "Hindi ko alam, pero kung si Corazon ang maitinago rito, kailangan kong malaman." Dahan-dahan niyang ipinasok ang pait sa guhit ng kahoy. Maingat ang bawat galaw, parang ayaw niyang saktan ng mismong alaala. Ilang sandali pa, umangat ang manipis na takip. Mula sa loob, bumungad ang isang lumang telang kulay asul, nakabalot sa tila kahon na yari ng lata. Naninginig ang kamay ni Lolo Amando habang iniangat iyon. Punong-puno ito ng alikabok. Sa ibabaw, may nakadikit na papel na nanilaw na sa katandaan. Binasa ni Iliana ang nakasulat. "Para kay Amando." Napahawak si Lolo Amando sa dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang lata. Sa loob, may lumang subre, ilang dokumentong nakabalot sa plastik, at mga bandel ng perang papel na maayos ang pagkakatali. Hindi lang isa, hindi lang kaunti. Patong-patong ito, tila matagal nang itinago at iningatan laban sa panahon. "Lolo!" Halos hindi makahinga si Iliana. "Pera po ito." Ngunit hindi agad tumingin si Lolo Amando sa pera. Kinuha niya ang subre sa ibabaw. Sa harap, malinaw ang sulat kamay ni Corazon. "Amando, kung dumating ang araw na kailanganin ninyo ito, gamitin mo hindi para gumante, kundi para bumangon." Nabasag ang katahimikan sa mahina at pigil na hikbi ni Lolo Amando. Hinawakan niya ang liham na parang kamay iyon ng asawa niyang matagal nang nawala. Si Iliana naman ay napaupo sa sahig, hindi makapaniwala sa nakita. Sa gabing iyon, hindi pa nila alam kung magkano ang perang nasa loob. Hindi pa nila alam kung anong mga dokumento ang kasama nito. Hindi pa nila alam kung bakit itinago ni Lola Corazon ang lahat sa kamang pinagtatawalan ng kanilang pamilya. Ang alam lamang nila, ang bagay na tinawag ng ibang basura ay may dalang lihim na maaaring magbago sa buhay nilang mag-apo. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon ng pangungutya, may munting liwanag na pumasok sa kanilang lumang bahay. Hindi mula sa yaman, kundi mula sa huling pag-aaruga ng isang babaeng kahit wala na sa mundo, hindi pa rin pala sila tuluyang iniwan. Buong gabing halos hindi nakatulog sina Lolo Amando at Iliana. Nasa gitna pa rin ng kanilang maliit na sala ang lumang kamang Nara. Nakabukas ang tagong bahagi sa ilalim ng uluhan,
habang sa ibabaw ng lamesang kahoy ay maingat na nakalatag ang lumang lata, ang asul na tela, ang sobre at ang mga bondan ng pera na hindi pa nila kayang bilangin. Sa labas, tahimik na ang palayan. Wala nang maririnig kundi ang huni ng kuliglig at paminsan-minsang pag-aspas ng dahon sa malamig na hangin. Ngunit sa loob ng bahay, parang may malakas na unos sa dibdib nilang dalawa. Nakaupo si Lolo Amando sa lumang bangko, hawak pa rin ang liham ni Corazon. Ilang beses na niya itong binasa, ngulit sa bawat basa ay tila panibagong kirot at panibagong lambing ang dumadaan sa kanyang mukha. Si Iliana naman ay nakaluhod sa sahig, nakatitig sa mga perang nakabalot sa plastik na parang natatakot siyang hawakan ng mga iyon. "Lolo," mahinang tanong niya, "sa tingin niyo po, totoo po kaya ito? Ibig kong sabihin, lahat po ba ito ay kay Lola Corazon talaga?" Hindi agad sumagot ang matanda. Hinaplos niya ang sulat kamay sa sobre, ang pamilyar na kurba ng mga letra na kahit maraming taon na ang lumipas ay kilalang-kilala niya pa rin. "Sulat niya ito, apo," sagot niya. "Walang ibang magsusulat ng pangalan ko ng ganito. Kapag sinusulatan niya ako noon, laging medyo mataas ang buntot ng letrang A. Sabi ko pa nga sa kanya dati, parang lilipad ang pangalan ko sa papel." Napangiti ng bahagya si Iliana, ngulit agad ding napawi iyon. "Pero bakit po niya itinago? Bakit hindi niya sinabi sa inyo?" Napapikit si Lolo Amando. "Iyan ang hindi ko alam." Dahan-dahan niyang binuksan ng liham. Naninilaw na ang papel, ngunit malinaw pa ang sulat. Hindi na niya ito binasa ng malakas nung una dahil pakiramdam niya ay masyadong pribado ang bawat salita. Ngulit nang makita niyang naghihintay si Iliana, nilakasan niya ang loob. "Amando," basa niya, naninigin ang tinig. "Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay dumating ang araw na nakita mo na rin ang itinago ko. Patawarin mo ako kung hindi ko nasabi agad. Hindi ito dahil hindi kita pinagkakatiwalaan, kundi dahil natatakot akong maagaw ito ng mga taong hindi pa marunong magpahalaga sa hirap." Nahawak si Iliana sa gilid ng mesa. Nagpatuloy si Lolo Amando. "Hindi malaki ang simula nito. Galing ito sa pagtatahi ko, sa pagbebenta ng tela, sa paunti-unting kita sa palengke, at sa ilang kabayarang ibinigay sa akin ng mga taong natulungan ko noon. May mga papel din dito tungkol sa lupang minana ko sa Malvar. Sabi nila noon wala raw halaga iyon, pero alam kong balang araw may paglalaanan ito." Huminto si Lolo Amando. Napabuntong hinga siyang malalim. "Ano pa po, Lolo?" tanong ni Iliana. Nagpatuloy siya, mas mabagal na ngayon. "Kung dumating ang panahon na mahina ka na at may taong mananatili sa tabi mo hindi dahil sa yaman, kundi dahil mahal ka niya, gamitin mo ito para sa kanya. Huwag mong hayaang gutom ang batang magmamahal sa'yo sa panahong nakalimutan ka na ng iba. Huwag mong gamitin ito para gumanti. Gamitin mo ito para bumangon." Doon tuluyang pumatak ang luha ni Lolo Amando. Hindi siya humagulgol. Tahimik lang siyang umiyak tulad ng mga lalaking matagal nang sanay magtago ng sakit. Lumapit si Iliana at yumakap sa kanya mula sa tagiliran. "Lolo." "Alam niya, Lolo," bulong ng matanda. "Alam ni Corazon na mangyayari ito. Alam niyang darating ang araw na may iiwan sa akin at may tatalikod." "Hindi po lahat tumalikod," sagot ni Iliana, humihikbi na rin. "Nandito po ako." Hinawak ni Lolo Amando ang kamay ng apo. "Oo, apo. Kaya siguro ikaw ang nakatakdang makakita nito kasama ko." Ngunit kahit naroon na sa harap nila ang pera, hindi naging padalos-dalos si Lolo Amando. Hindi niya sinabing bibilhin nila agad ang lahat ng bagay na matagal na nilang ipinagkait sa sarili. Hindi niya sinabing pupunta sila kinabukasan kina Gracelinda para ipamuka ang natagpuan. Sa halip, binalik niya ang mga bundle sa lata, isinara ito at itinago muna sa lumang kabinete sa ilalim ng mga kumot. "Kailangan nating mag-ingat," sabi niya. "Hindi natin alam kung magkano ito. Hindi rin natin alam kung may mga papeles dito na kailangang ayusin. Ayokong mapahamak tayo dahil sa bagay na hindi pa natin naiintindihan."
Kinaumagahan, maaga silang pumunta kay Teacher Maelora Santillan, ang advisor ni Juliana. Nasa maliit na faculty room ito nang dumating ang mag-apo, nag-aayos ng lesson plan at may hawak na tasa ng kape. Nagulat siya nang makita ang maputlang mukha ni Juliana at ang seryosong tingin ni Lolo Amando. "Juliana? Mang Amando, may nangyari ba?" tanong ni Teacher Maelora. Nagkatinginan ng mag-apo. Pagkatapos, dahan-dahang inilabas ni Lolo Amando ang ilang kopya ng dokumento at ang liham ni Corazon, ngunit hindi muna ang pera. "Ma'am," sabi ni Juliana, "may nakita po kami sa lumang gamit ni Lola. Hindi po namin alam kung kanino lalapit." Binasa ni Teacher Maelora ang ilang bahagi ng liham. Habang tumatagal, lumalalim ang kunot sa kanyang noo. Hindi siya mukhang naghihinala, mas mukha siyang nag-aalala para sa kanila. "Mang Amando," sabi niya, "huwag niyo munang ipagsabi sa kahit sino, lalo na sa mga kamag-anak niyo." "May mapagkakatiwalaan ka bang abogado?" tanong ng matanda. Tumanggo si Teacher Maelora. "May kilala po ako. Retired na siya pero tumutulong pa rin sa mga tao sa barangay. Si Attorney Severino Galang. Mabait iyon at hindi basta-basta nananamantala." Bago magtanghali, sinamahan sila ni Teacher Maelora sa bahay ni Attorney Severino. Matanda na rin ito, ngunit tuwid pa ang tindig at malinaw pa ang mga mata. Nakasuot ito ng simpleng polo at salamin at sa sala niya ay maraming lumang aklat ng batas na nakahanay sa aparador. "Aba, Amando," bati nito nang makilala ang matanda. "Ikaw pala iyan. Ikaw ang gumawa ng kabinete ko noong bagong lipat ako rito, hindi ba?" Bahagyang napangiti si Lolo Amando. "Opo, attorney. Hindi ko akalang maaalala niyo pa. Paano ko makakalimutan? Hanggang ngayon matibay pa." Pinaupo sila nito. "O, ano ang maitutulong ko?" Maingat nilang ikinuwento ang nangyari, mula sa pagpunta sa handaan, sa pangungutya sa kanila, hanggang sa pag-uwi ng lumang kama at pagkakatuklas sa tagong compartment. Hindi nagsalita si Attorney Severino habang nakikinig. Paminsan-minsan lamang siyang tumatanggo, at nang makita niya ang liham, ang mga lumang resibo at ang ilang dokumento, mas lalo siyang naging seryoso. "Kailangan natin itong suriin isa-isa. Una, ang pera. Kailangan malaman kung legal pa itong maipapalit o maidadeposito. Pangalawa, ang titulo ng lupa. Kung nakapangalan ito kay Corazon o sa inyong dalawa, kailangan nating kumuha ng certified true copy sa Registry of Deeds. Pangatlo, ang liham. Hindi ito otomatikong huling habilin kung hindi notarized, pero mahalaga ito bilang ebidensya ng intensyon niya. Higit sa lahat, huwag kayong munang pipirma ng kahit anong dokumento mula sa mga kamag-anak nyo." Nakapapit si Juliana sa palda niya. "Attorney, baka po sabihin nila, ninakaw namin iyon." Tinignan siya ni Attorney Severino ng may awa. "Kaya nga tayo kikilos ng tama, hiha. Ang taong may katotohanan, hindi kailangang magmadali. Kailangan lang maging maingat." Sa sumunod na mga araw, naging tahimik, ngunit mabulo ang buhay ng mag-apo. Hindi nila ipinaalam kahit sino ang buong laman ng lata. Kasama si Teacher Maelora, pumunta sila sa bangko upang magtanong tungkol sa lumang pera. Hindi nila dinala lahat, kaunti lamang upang hindi makatawag pansin. Pinayuhan silang dumaan sa tamang proseso at magbukas ng account kapag na-verify na ang mga halaga. Sumawa rin sila kay Attorney Severino sa munisipyo at sa opisina ng Registry of Deeds sa kalapit na bayan. Dala nila ang mga lumang dokumento, resibo at titulong natagpuan sa kama. Doon unang nakita ni Juliana ang pangalan ni Lola Corazon na malinaw na nakasulat sa isang papeles. Corazon Dalisay Velasco. May lupa pala ito sa Malvar, isang maliit na parsela na matagal nang hindi naaasikaso, ngunit hindi kailanman naibenta. "Lolo?" bulbul ni Juliana habang nakaupo sila sa bench sa labas ng opisina. "Bakit po sinabi noon nila Tita Gracilinda na wala nang naiwan si Lola?" Malungkot na ngumiti ang matanda. "Baka iyon ang alam nila, o baka naman iyon ang gusto nilang paniwalaan." "Galit po ba kayo?" Matagal bago sumagot ang matanda. "Mas malungkot ako kaysa galit. Kasi habang iniisip nilang wala nang naiwan ng lola mo, ang totoo, siya lang pala ang hindi bumitaw sa atin." Sa kabila ng natuklasan, hindi nagbago agad ang kilos ng mag-apo. Hindi sila bumili ng mamahaling cellphone, hindi sila bumili ng sasakyan, hindi sila nagpalit ng bahay.
Ang unang ginawa ni Lolo Amando matapos maideposito ang unang bahagi ng perang naayos sa bangko ay bayaran ang matagal na nilang utang sa tindahan ni Aling Pasing. Nang iabot niya ang bayad, napanganga si Aling Pasing. "Mang Amando, sigurado kayo? Hindi naman ako nagmamadali." "Matagal mo na kaming pinagkakatiwalaan," sagot ng matanda. "Panahon naman na kami ang tumupad." Bumili rin siya ng gamot para sa rayuma at alta presyon niya. Pinaayos niya ang tumutulong bubong ng bahay sa tulong ni Mang Temyong at Jepoy. Bumili si Iliana ng bagong pares ng sapatos para sa eskwela, ngunit pinili niya ang simple at matibay, hindi yung mamahalin. "Sigurado ka, apo? Baka gusto mo ng mas maganda," sabi ni Lolo Amando habang nasa palengke sila. Umiling si Iliana. "Ito na po. Hindi ko kailangan ng sapatos na ipagyayabang. Kailangan ko lang po ng hindi pumapasok ang tubig kapag umuulan." Napatawa si Lolo Amando. "Manaka talaga sa lola mo." Isa sa mga unang taong natulungan nila ay si Jepoy. Nalaman ni Lolo Amando na pa-extra-extra lamang ito sa delivery at madalas walang siguradong kita. Nang mapag-usapan nila ang lupang nasa Malvar, iminungkahi ni Attorney Severino na kailangan iyon ng taong titingin paminsan-minsan habang inaayos ang papeles. "Jepoy," sabi ni Lolo Amando isang hapon, "kung gusto mo, may ipapabantay sana akong lupa. Hindi malaki ang sahod sa simula, pero regular. At kung maayos ang lahat, baka pwede nating taniman." Nanlaki ang mata ni Jepoy. "Ako po? Manong, wala po akong alam sa papeles." "Hindi papeles ang ipapahawak ko sa iyo. Tiwala." Napayuko si Jepoy. "Kung tiwala po, iingatan ko." Unti-unti gumaang ang buhay ni na Lolo Amando at Iliana. Hindi marangya, ngunit may pagbabago. May ayos ng bubong, may bigas na hindi kailangang tipirin hanggang halos maging lugaw araw-araw, may ilaw na hindi na napuputol dahil nabayaran na ang lumang bill. Sa gabi, nakakapag-aral si Iliana nang hindi kailangang tumapat sa kandila. Si Lolo Amando naman, kahit mahina na ang kamay, ay nagsimulang magkumpuni ng maliliit na upuan para sa mga batang kapitbahay. Isang hapon, dumating si Teacher Maelora dala ng isang papel. "Iliana, may scholarship exam sa lungsod para sa senior high. Gusto kong sumubok ka." Nag-alangan si Iliana. "Ma'am, baka hindi ako pumasa." "Hindi mo malalaman kung hindi mo susubuhan." Tumingin si Iliana kay Lolo Amando. Ngumiti ito at tumango. "Apo, noon wala tayong pamasahe kaya maraming pangarap ang hindi natin pinuntahan. Ngayon, may kuunti ng daan. Lakaran mo." Dahil doon, nagsimulang mag-aral ng mabuti si Iliana tuwing gabi. Tinulungan siya ni Teacher Maelora sa English at Math, habang ang librarian na si Kuya Nivandro, isang tahimik na binatang mahilig sa lumang libro, ay nagpahiram sa kanya ng reviewers. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagbangon ay hindi nagtagal. Sa maliit na bayan, mahirap itago ang pagbabago. Napansin ng mga kapitbahay na napaayos ang bubong nila, napansin ni Aling Pasing na nabayaran ng utang. May nakakita rin kay Lolo Amando sa bangko kasama si Teacher Maelora at Attorney Severino. Ang balita ay unang nakarating kay Kameri Chris, taming-amiga niyang kaibigan na nagtatrabaho malapit sa bangko. "Girl, di ba lolo mo yung nag-uwi ng lumang kama? Nakita ko siya sa bank, parang may malaking inaasikaso." Nung una, natawa lang si Marie Chris. Mulit nang naalala niya ang video ng lumang kama, bigla siyang kinabahan. Ipinakita niya ang mensahe kay Grasalinda. "Ma," sabi niya, "baka may nakuha sila sa kamang iyon." Nagbago ang mukha ni Grasalinda. "Anong nakuha?" "Ewan ko, pero bakit sila nasa bangko? At bakit daw may abogado?" Kinabukasan, si Norberto ang unang dumating sa bahay ni na Lolo Amando. May dala siyang isang supot ng mansanas at tinapay, nakangiti na parang matagal na silang malapit. "Tay," bati niya, masigla, "namiss ko kayo." Nasa harap si Lolo Amando, naglilihan ng maliit na upuan. Si Iliana naman, nasa loob, nag-aaral. Pareho silang natigilan sa boses ni Norberto. "Napadaan ka?" tanong ni Lolo Amando. "Oo naman. Anak niyo ako, tay. Natural lang na dalawin ko kayo."
Tahimik na lumabas si Iliana at tiningnan ang dala niyang mansanas. Ilang taon nilang hinintay ang simpleng dalaw mula sa kanya. Ngayon, dumating ito kung kailan may usap-usapan ng may pera sila. "Salamat sa dala mo," maingat na sabi ni Lolo Amando. "Pero kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo na." Napakamot si Norberto sa batok. "Wala naman, Tay. Gusto ko lang malaman kung totoo yung balita. May nakita raw kayo sa lumang kama?" Hindi sumagot si Lolo Amando. Ibinaba niya ang liha at tumingin ng diretso sa anak. "Anong klasing balita?" Wala, narinig ko lang. Baka kasi may mga lumang gamit doon ni nanay. Siyempre, anak niya rin kami. Doon tumigas ang mukha ni Iliana. Nung tinatawag po yung basura, hindi niyo sinasabing gamit yun ni Lola? Namula ng bahagya si Norberto. "Iliana, matanda ang nag-uusap." "Anak," mahinang singit ni Lolo Amando, ngunit hindi sa apo nakatingin, kay Norberto. "Kung dumalaw ka bilang anak, maupo ka at kakain tayo ng merienda. Pero kung dumalaw ka dahil sa laman ng kama, mabuti pang umuwi ka muna. Hindi pa tapos ang usapan namin ng abogado." Nawala ang ngiti ni Norberto. Saglit siyang napatingin sa bahay, sa bagong ayos na bubong, sa malinis na bakuran. Pagkatapos ay pilit siyang ngumiti uli. "Sige tay, babalik na lang ako." Pagkaalis niya, alam ni Lolo Amando na hindi iyon ang huli. At tama siya. Makalipas lamang ng 2 araw, nakatanggap si Iliana ng mensahe mula kay Bisminda. "Ili, kumusta na kayo ng lolo mo? Miss na miss ko na kayo. Baka pwede kaming dumalaw minsan. Matagal ko na kayong gustong tulungan. Nahihiya lang ako." Binasa iyon ni Iliana kay Lolo Amando. Pareho silang natahimik. "Lolo, bakit ngayon lang sila lahat bumabalik?" tanong niya. Tumingin si Lolo Amando sa lumang kama na nakasandal na ngayon sa gilid ng sala. Nililinis pa lamang at hindi pa muling nabubuo. "Dahil minsan anak, kapag akala ng tao wala kang laman, madali kang itapon. Pero kapag narinig nilang may nakatago kang halaga, bigla kang nagiging pamilya ulit." Nang linggo ring iyon, dumating ang liham mula sa opisina ng isang abogado na kinatawan daw ni Gracelinda, Norberto at Bisminda. Nakasaad doon na ang anumang natagpuan sa lumang kama ay dapat ituring na ari-arian ng pamilya at kailangang paghati-hatian ng magkakapatid. Kung hindi raw makikipag-ayos si Lolo Amando, maaari silang magsampa ng reklamo. Matagal na tinitigan ni Lolo Amando ang liham. Hindi siya nagsalita. Si Iliana naman ay ramdam ang panginginig ng kanyang kamay sa galit at takot. "Lolo, ano pong gagawin natin?" Dahan-dahang itinupi ng matanda ang papel. Sa unang pagkakataon, hindi lungkot ang nanaig sa kanyang mukha, kundi isang tahimik na tibay. "Hindi tayo lalaban para sa pera," sabi niya. "Lalaban tayo dahil ang huling pag-aaruga ng lola mo ay hindi nila pwedeng agawin matapos nilang pagtawanan." Lumapit si Iliana at hinawakan ng kanyang kamay. "At kasama niyo po ako," sabi niya. Tumanggo si Lola Amando. "Alam ko, apo, at sa pagkakataong ito, hindi na tayo basta yuyuko." Kinabukasan matapos matanggap ni na Lolo Amando at Iliana ang liham mula sa abogado ng magkakapatid, tila nagbago ang hangin sa paligid ng kanilang maliit na bahay. Dati, ang katahimikan ng palayan ay nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ngunit ngayon, kahit ang simpleng kaluskos ng dahon o paghinto ng tricycle sa tapat ng daan ay nagpapakaba kay Iliana. Para bang anumang oras ay may darating na naman upang kunin ang natitirang kapanatagan nila. Maagang bumangon si Lolo Amando. Hindi siya agad naghanda ng almusal gaya ng dati. Nakaupo lamang siya sa harap ng lumang mesa. Hawak ang liham at paulit-ulit na binabasa ang mga salitang nakalagay roon. Hindi niya iniintindi ang legal na pananakot. Ang tumatama sa kanya ay ang mismong katotohanan na sariling mga anak niya ang nagpapadala ng ganitong uri ng sulat. Lumabas si Iliana mula sa silid.
Dala ang kanyang makapal na reviewer para sa scholarship exam. Ngunit nang makita niya ang lolo niyang nakayuko, agad niyang isinara ang libro. "Lolo, hindi pa po kayo natutulog ng maayos ano?" tanong niya. Ngumiti si Lolo Amando, ngunit halatang pagod ang kanyang mga mata. May mga gabi kahit pagod ang katawan, hindi mapikit ang isip. Lumapit si Iliana at umupo sa tapat niya. "Iniisip niyo po sila Tita Gracelinda?" Hindi agad sumagot ang matanda. Itinupi niya ang liham at inilapag sa mesa. "Iniisip ko kung saan ako nagkulang bilang ama. Paano umabot sa ganito? Paano naging papel at pananakot ang usapan ng pamilya?" "Lolo," mahinang sabi ni Iliana, "hindi po kayong kasalanan kung naging ganito sila." Napatingin siya sa apo. "Anak ko sila, apo. Kahit gaano katigas, naaalala ko pa rin sila nung maliliit. Si Gracelinda dati, hindi makatulog kapag hindi ko kinukwentuhan. Si Norberto takot sa dilim, kaya lagi kong binubuhat papunta sa kama. Si Bisminda iiyak kapag naiwan sa eskwela. Paano ko silang haharapin ngayon na parang mga kalaban?" Huminga si Iliana ng malalim. Masakit para sa kanya na makita ang lolo niyang hindi lamang nasasaktan sa pang-aapi, kundi naguguluhan pa kung paanong ipagtatanggol ang sarili balang sa mga anak na minahal niya. "Hindi po kayo lalaban para saktan sila. Lalaban po kayo para hindi nila tayo tuluyang apakan. Hindi naman paghihinging ang pagtatanggol sa sarili." Napapikit si Lolo Amando. Ang mga salitang iyon ay parang mabigat na pako na dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib. Tama ang apo niya. Matagal na siyang yumuyuko. Matagal na niyang pinapatawad ang hindi naman humihingi ng tawad. Ngunit ngayong ang huling pag-aaruga ni Corazon ay sinusubukan pang agawin, hindi na katahimikan ang kailangan. Kailangan na ng paninindigan. Bandang 9:00 ng umaga, dumating si Attorney Severino Galang kasama si Teacher Maelora. Dala ng abogado ang makapal na folder ng mga kopya ng dokumento habang si Teacher Maelora naman ay may dalang tinapay at prutas para kina Lolo Amando at Iliana. "Hindi kayo dapat lumalaban ng gutom," sabi ni Teacher Maelora. Pilit pinapagaan ang sitwasyon. "Salamat, ma'am," sagot ni Iliana. Ngunit hindi niya maitago ang kaba. Umupo silang apat sa maliit na sala. Sa gilid, naroon pa rin ang lumang kama, nilinis na ngunit hindi pa lubusang nabubuo. Para itong tahimik na saksi sa lahat ng nangyayari. Mula sa pagiging gamit na pinagtatawanan, ngayon ay naging dahilan ng paglabas ng tunay na mukha ng bawat tao sa paligid nila. Inilabas ni Attorney Severino ang liham mula sa abogado ni Gracelinda. Binasa niya ito ng tahimik, saka bahagyang ngumiti. Hindi dahil natutuwa, kundi dahil halata niyang inaasahan niya na ito. "Gaya ng sinabi ko sa inyo, Mang Amando," wika niya. "Kapag nakaamoy ng pera ang mga taong dating walang pakialam, biglang nagiging malakas ang alaala nila sa dugo at mana." "May laban po ba sila?" tanong ni Iliana. "May karapatan silang magtanong," sagot ng abogado, "pero hindi ibig sabihin noon ay may karapatan silang mangagaw. Kailangan nating ipakita na ang pera at dokumentong natagpuan ay may malinaw na pinanggalingan at intensyon. Mahalaga ang liham ni Aling Corazon, ang mga resibo ng negosyo niya at ang dokumento ng lupa. Pero may kailangan pa tayong hanapin." "Ano po iyon?" tanong ni Lolo Amando. "Saksi," sagot ni Attorney Severino. Sa liham, binanggit ni Corazon na may taong nakaalam ng itinago niya noon. May pirma sa ibaba, Padre Benedicto Laurel. "Kilala niyo ba siya?" Napakunot ang noo ni Lolo Amando. "Padre Benedicto? Oo, siya ang pari sa lumang simbahan noon. Siya ang nagbasbas ng kasal namin ni Corazon. Pero akala ko matagal na siyang patay." "Buhay pa po siya," sabi ni Teacher Maelora. "Nagtanong ako kahapon sa pinsan kong nagtatrabaho sa parokya. Nasa maliit na kumbento raw sa Barangay San Roque. Matanda na pero nakakausap pa." Doon muling sumiklab ang munting pag-asa sa dibdib ni Iliana.
Kung mapapatunayan ni Padre Benedicto ang liham ni Lola Corazon, mas lalakas ang laban nila. Kinahapunan, sinamahan sila ni Attorney Severino at Teacher Maelora papunta sa Barangay San Roque. Mabagal ang biyahe dahil maraming lubak ang daan at tahimik lamang si Lolo Amando habang nakatingin sa labas ng sasakyan. Sa bawat punong nadaraanan, tila bumabalik sa kanya ang nakaraan. Si Corazon na nakasakay sa lumang tricycle, yakap ang tela na ibebenta sa palengke. Si Corazon na ngumingiti kahit pagod. Si Corazon na palaging sinasabing, "Amando, hindi habang buhay ganito ang buhay, basta wag tayong bibitaw." Pagdating nila sa kumbento, sinalubong sila ng isang batang sakristan, si Emelito. Dinala sila nito sa maliit na silid sa likod ng kapilya. Doon nila nakita si Padre Benedicto Laurel, nakaupo sa lumang silyang yari saratan, maputi na ang buhok, nanginginig ang kamay, ngulit buhay pa rin ang linaw ng tingin. "Padre," magalang nabati ni Attorney Severino, "pasensya na po sa abala, may nais po kaming itanong tungkol kay Corazon Velasco." Sa pagkarinig ng pangalan ni Corazon, umangat ang mukha ng pari. Matagal siyang tumingin kay Lolo Amando, saka unti-unting ngumiti. "Amando," mahinang sabi nito, "ikaw nga ba yan?" Napaluha agad ang matanda. Lumapit siya at humalik sa kamay ng pari. "Ako po, Padre." "Matagal ng panahon," sabi ni Padre Benedicto. "Nasaan si Corazon?" Natahimik ang silid. Si Lolo Amando ang sumagot, mabigat ang boses. "Matagal na po siyang pumanaw." Pumikit ang pari at maraang nag-antanda. "Mabuting babae ang asawa mo. Napakabuting babae." Inilabas ni Attorney Severino ang liham at ipinakita ang pirma sa ibaba. Matagal itong titigan ni Padre Benedicto. Bagamat nanginginig na ang kanyang mga daliri, hindi nagduda ang kanyang mga mata. "Ako ang pumirma niyan. Hindi ko alam kung magkanong itinago niya. Hindi niya sinabi. Pero sinabi niya sa akin na may itinabi siya para sa araw na baka iwanan ka ng mga anak mo sa pagtanda mo." Napahawak si Lolo Amando sa dibdib. "Sinabi niya po talaga iyon?" Tumango ang pari. "Umiiyak siya noon. Sabi niya, mahal niya ang mga anak ninyo, pero nakikita niyang lumalaki sila na parang kinakain ng inggit at luho. Natatakot siya kung kailan mawawala siya, ikaw ang unang makakalimutan." Hindi na napigilan ni Iliana ang pagluha. Kahit hindi niya naabutan ng matagal ang lola niya, ramdam niya sa bawat salitang lumalabas kay Padre Benedicto na hanggang huli, iniisip sila nito. Nagbilin siya, dagdag ng pari. Sabi niya, kung sino ang mananatili sa tabi ni Amando hindi dahil may pakinabang, kundi dahil sa pagmamahal, iyon ang karapat-dapat makinabang sa itinago niya. Hindi para yumaman ng walang kabuluhan, kundi para hindi na muling magutom at mapahiya. Isinulat ni Attorney Severino ang pahayag ni Padre Benedicto at humingi ng pahintulot na maitala ito bilang sworn statement sa tulong ng parokya at barangay. Pumayag ang pari. Bago sila umalis, hinawakan nito ang kamay ni Lola Amando. "Huwag kang mag-guilty kung ipagtatanggol mo ang iniwan ni Corazon," sabi ni Padre Benedicto. "Ang awa sa anak ay hindi dapat maging dahilan para hayaan silang gumawa ng mali." Pagbalik nila sa San Isidro, mayroon nang nakatakdang pag-uusap sa barangay hall. Pinatawag ni Kapitana Rodelin Mabatid sina Lolo Amando, Iliana, Gracilinda, Norberto, Visminda at ang kani-kanilang kinatawan upang subukang ayusin ang usapin bago pa lumaki. Pagsapit ng araw ng pagharap, maagang dumating sina Lolo Amando at Iliana. Simple ang suot ila. Si Lolo Amando ay nakaputing polo, ang dating polo na nilinis at plinansya ni Iliana. Si Iliana naman ay nakasuot ng maayos na bestida, hawak ang folder na inayos niya mismo. Kasama nila si Attorney Severino at Teacher Maelora. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Gracilinda, Norberto at Visminda. Iba ang dating nila. Maayos ang pananamit, seryoso ang mukha, at tila ba sila pa ang agrabyado.
Kasama ni Gracelinda si Tadeo, na tahimik lamang ngunit halatang naiirita sa skandalo. Si Marie Chris ay nasa likod, nakayuko sa cellphone. Si Brentley naman ay kasama ni Norberto, bagamat wala na ang dating yabang sa mukha dahil nabalitaan niyang may abogado si Lolo Amando. Nang magsimula ang pag-uusap, unang nagsalita si Kapitana Rodelin. Ang layunin natin dito ay marinig ang magkabilang panig. Pamilya kayo, sana mapag-usapan ng maayos. Agad na umarte si Gracelinda na parang sugatan. Kapitana, ang gusto lang naman namin ay maging patas. Nanay namin si Corazon. Kung may iniwan siya, natural lang na kaming mga anak niya ay may karapatan. Hindi namin maintindihan kung bakit itinatago ni tatay sa amin. Napatingin si Iliana sa kanya, hindi makapaniwala sa kapal ng pagkakasabi nito. Itinatago? Sila ang nagtapon sa kama, sila ang tumawa, sila ang sinabing basura iyon. Sumunod si Norberto. Hindi naman gustong guluhin si Tay, pero may usapan dapat sa pamilya. Baka may dokumento, baka may pera, baka may lupa. Hindi pwedeng sila lang ang makikinabang. Si Visminda naman ay nagpahid pa ng luha. Masakit lang kasi po na parang hindi na kami anak, parang itinaboy kami. Doon hindi nakatiis si Iliana. Kayo po ang unang tumaboy sa amin. Napatingin ang lahat sa kanya. Mahinang hinawakan ni Lolo Amando ang braso niya, ngulit hindi niya pinigilan. Alam niyang may karapatan ding magsalita ang apo niya. Pasensya na po, Kapitana, sabi ni Iliana, maayos, ngunit nanghinginig ang boses. Pero ilang taon po kaming hindi dinalaw. Nung nagkasakit si Lolo, kami lang po ang naghanap ng gamot. Nung butas ang bubong namin, kami lang po ang naglagay ng timba sa sahig. Nung pinagtawanan kami sa handaan dahil inuwi namin ang lumang kama, wala po sa kanila ang nagsabing pamilya kami. Namula si Gracelinda. Iliana, bata ka pa. Hindi mo maintindihan ang usapan ng matatanda. Mas naiintindihan ko po ang respeto kaysa sa inyo. At tila tumigil ang hangin sa loob ng barangay hall. Pumalakpak si Donato na dumating pala at nakatayo sa may pintuan. Drama, ang galing, baka pwede na sa teleserye. Ngulit bago pa siya makapagsalita pa, tumayo si Manang Oryang sa mula sa gilid. Hindi inaasahan ng lahat na naroon siya. Tinawag pala siya ni Kapitana Rodelin bilang taong naroon sa bahay nung araw ng handaan. Ako po, Kapitana, may sasabihin, wika ni Manang Oryang. Matagal po akong kasambahay ni na Ma'am Gracelinda. Nakita ko po kung paanong paulit-ulit tumawag si Mang Amando moon, pero madalas pinapapatay ang terepono. Nakita ko rin po nung araw ng handaan kung paano sila pinaupo sa likod at kung paanong pinagtawanan nung ilabas ang kama. Sinungaling ka, singhal ni Gracelinda. Umiling siya. Hindi po ako nagsisinungaling. Matagal po akong nanahimik kasi trabaho ko ang nakasalalay, pero hindi ko na kaya. Mabait po si Mang Amando, kahit kailan hindi humingi ng sobra. Sa sandaling iyon, naninginig ang kamay ni Marie Chris. Hawak niya ang cellphone, ngunit hindi na siya nagre-record. Alam niyang may bagay na pwedeng bumalik sa kanya. Ano pa ang ebidensya? Tanong ng abogado ni Gracelinda, pilit na matapang. Dahan-dahang tumayo si Attorney Severino. May liham si Corazon Velasco na natagpuan sa loob ng kama. May mga resibo ng sariling negosyo niya, may dokumento ng lupa, at may pahayag si Padre Benedicto Laurel na siyang mismo ang sumaksi sa bilin ni Corazon. Ipinasa niya ang mga kopya sa mesa ni Kapitana Rodelin. Habang binabasa ito ng Kapitana, unti-unting nag-iba ang mukha ni na Gracelinda at Norberto. Malinaw dito, sabi ni Kapitana Rodelin matapos ang ilang sandali, na may personal na bilin si Aling Corazon para kay Mang Amando, lalo na kung siya ay iiwan o mapababayaan sa pagtanda. Pero anak kami, sigaw ni Norberto, hindi pwedeng walang parte ang anak. Doon tumayo si Lolo Amando. Mabagal ang kilos niya, ngunit nang magsalita siya, tahimik ang buong silid. Hindi ko kayo pinagdadamutan, sabi niya sa mga anak. Kung lumapit kayo sa aking bilang anak, may pagkain kayo sa mesa ko kahit kaunti lang. Kung humingi kayo ng tulong ng tapat, makikinig ako.
Pero ang hindi ko matanggap, noong akala niyong basura ang kama, pinagtawanan niyo. Ngayon, may laman pala, bigla ninyong naalala na pamilya tayo. Walang nakasagot. Sa puntong iyon, biglang nagsalita si Brentley, marahil dala ng hiya o takot. Ma, may video si Ate Marie Chris. Nang laki ang mata ni Marie Chris, Brentley! Ngunit huli na. Humingi si Kapitana Rodelin na ipakita ang video. Noong una ay tumanggi si Marie Chris, pero nang sinabi ni Attorney Severino na maaaring gamitin ng video kung kusa rin namang ipinost o ipinadala, nanginginig niyang binuksan ng cellphone. Lumabas sa maliit na screen ang tagpo noong handaan, si Lolo Amando at Iliana habang binubuhat ang lumang kama. Ang tawanan sa likod, ang boses ni Brentley na nagsasabing may bagong luxury bed ang mga tagapalayan, at ang boses ni Marie Chris, kapag mahirap kahit basura treasure. Tahimik ang buong barangay hall habang tumutugtog ang video. Walang musika, walang dagdag na salita. Sarili nilang pangungot siya ang bumalik sa kanila. Napaiwas ng tingin si Gracie Linda. Si Visminda ay tuluyang umiyak, ngunit hindi na malinaw kung dahil sa hiya o pagsisisi. Si Norberto ay nakapikit, halatang iniisip hindi ang ama, kundi ang perang unti-unting lumalayo sa kamay niya. Pinatay ni Kapitana Rodelin ang video. Sa ngayon, sabi niya, malinaw na hindi ito simpleng hatian ng gamit. May usapin ng pag-aalaga, bilin at respeto. Iminumuskahi kung dumaan kayo sa legal na proseso kung ipipilit ninyo ang claim, pero hindi ko hahayaang takutin dito si Mang Amando. Pagkatapos ng pagharap, lumabas sina Lolo Amando at Iliana sa barangay hall na parang nabunutan ng tinik, ngunit pagod na pagod. Hindi sila nagdiwang. Hindi sila numiti ng malaki. Parang nanalo sila sa isang laban na hindi naman nilang gustong pasukin. Sa labas, hinabol sila ni Gracie Linda. Tay, sabi niya, mas mahina na ang boses kaysa dati. Huminto si Lolo Amando, ngunit hindi siya lumingan agad. Hindi mo na naalam dahil kung handin ka ng hindi tumingin. Napayoko si Gracie Linda, wala siyang naisagot. Nagpatuloy sa paglalakad sina Lolo Amando at Iliana. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng lumang kama sa sala. Hinaplos ni Lolo Amando ang ulaan nito, at sa unang pagkakataon mula nang simula ang gulo, tila mas malinaw na sa kanya ang dapat gawin. Apo, sabi niya, hindi dapat manatiling pera lang ang iniwan ng lola mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Tama siya. Hindi ito para gumante, para ito sa pagbangon. Tiningnan niya ang kahoy at gamit niya sa gilid ng bahay. Gusto kong magtayo ng maliit na pagawaan, isang lugar kung saan matututo ang mga batang walang pangbayad sa training. Karpinteriya, pagkukumpone, simpleng hanap buhay. Ipapangalan natin kay Corazon. Nagliwanag ang mukha ni Iliana. Tahanan ni Corazon? Napangiti si Lolo Amando. Maganda yan. Tutulong po ako, at balang araw, kapag abogado na ako, tutulungan ko rin yung mga matatandang inaagawan ng karapatan. Hinawakan ni Lolo Amando ang kamay ng apo. Kung ganon, hindi na sayang ang lahat. Ngunit, habang unti-unti nilang binubuo ang pangarap na iyon, may isa kang pusong mas lalong linalamon ng takot at kasakiman. Sa bahay ni Norberto, dumating ang tauhan ni Chris Puloyaranon, ang lending investor na matagal na niyang pinagkakautangan. Tahimik nitong inilapag sa mesa ang listahan ng utang, patong at banta. Isang linggo, malamig na sabi ng tauhan, kung hindi ka makakabayad, hindi lang negosyo mo ang kukunin namin. Nanginginig si Norberto habang tinitingnan ng papel. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang larawan ng lumang kama, ang pera, ang dokumento at ang bahay ng kanyang ama. Hindi naawa ang nangingibabaw sa kanya, hindi rin pagsisisi, kundi desperasyon. At sa desperasyong iyon, magsisimula ang huling pagsubok sa katahimikan ni na Lolo Amando at Iliana.
Isang linggo matapos ang pagharap sa barangay hall, nagkunwari ang paligid na bumalik na sa dati. Muli nang umingay ang mga palayan sa huni ng mga ibon tuwing umaga. Muli nang naglalakad si Iliana papunta sa paaralan, dala ang kanyang reviewer at baong maayos na niluto ni Lolo Amando. Muli nang nagbubukas ng tindahan si Aling Pasing sa kanto at muli na ring nadaraanan ni Jepoy ang maliit na bahay ng mag-apo habang papunta sa lupa sa Malvar na pansamantalang niyang binabantayan. Ngulit sa puso ni na Lolo Amando at Iliana, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. May kakaibang bigat sa hangin. Hindi iyon takot na gaya noong una nilang natuklasan ang laman ng lumang kama. Iba ito. Parang pakiramdam ng isang taong nakaligtas sa bagyo, ngunit nakikita pang may maitim na ulap sa malayo. Sa sala ng kanilang bahay, halos buo na muli ang lumang kama. Hindi na iyon nakahandusay sa sahig parang bagay na iniligtas mula sa tambakan. Nilinis na ni Lolo Amando ang kahoy, pinakintab ng bahagya at nilagyan ng bagong suporta ang paanan. Hindi niya binago ang mga gasgas at marka sa uluhan. Para sa kanya, bahagi iyon ng kasaysayan, bahagi iyon ng buhay nilang mag-asawa, bahagi iyon ng patunay na may mga bagay na kahit lumuma, hindi nawawala ang halaga. Lolo, sabi ni Iliana isang hapon habang pinapanood siyang magliha ng ukit sa kama, kapag natapos po ba ang tahanan ni Corazon, ilalagay natin ito roon? Tumigil sandali si Lolo Amando. Tinignan niya ang kama, saka marahang ngumiti. Oo, hindi para ipakita na may pera tayong nakuha, kundi para ipaalala sa mga tao na wag basta-basta manghusga ng luma, mahirap o tahimik. Parang tayo po, sabi ni Iliana. Parang tayo, sagot niya. Abala sila sa paghahanda para sa maliit na paggawaan. Hindi pa ito malaking gusali. Sa katunayan, isang bakanteng lote lamang sa gilid ng barangay ang pansamantalang pinayagan ni Kapitana Rodelin na gamitin habang inaayos ang mga permit. May bubong na yero, ilang poste, mga lumang lamesang pagkukumpunihin at mga kahoy na donasyon mula sa dating kliyente ni Lolo Amando. Pero sa mga batang walang mapuntahan pagkatapos ng klase, sa mga kabataang gustong matuto ngunit walang pambayad sa training, malaking bagay na iyon. Si Jepoy ang tumulong maghakot ng mga kahoy. Si Teacher Maelora naman ang nangakong maglalagay ng weekend reading corner para sa mga batang hirap magbasa. Si Manang Oryang naman, natuluyan ng umalis sa bahay ni Gracilinda matapos ang nangyari sa barangay, ay nagpresentang tumulong sa maliit na kusina. Hindi na po ako bata, Mang Amando, sabi ni Manang Oryang habang nag-aayos ng kaldero, pero kaya ko pang magluto ng lugaw para sa mga batang gutom. Malaking tulong iyon, Oryang. Minsan, mas natututo ang bata kapag hindi kumakalamang sikmura. Si Iliana naman, sa kabila ng paghahanda para sa scholarship exam, ay tumutulong maglista ng mga batang gustong sumali. Kasama niya si Kuya Nivandro, ang librarian na nagdala ng ilang lumang libro at notebook. Sigurado kang kaya mo ka? Tanong ni Kuya Nivandro habang nakikita ang kapal ng reviewer ni Iliana. Exam mo na sa susunod na buwan. Kaya po, sabi ni Iliana. Kapag nakikita kong may batang natututo, parang mas lalo akong ginaganahang mag-aral. Ngunit habang nagkakaroon ng bagong direksyon ang buhay ni na Lolo Amando at Iliana, may isang taong lalong lumulubog, si Norberto. Sa bahay niya sa kabilang bayan, hindi na niya kayang matulog. Araw-araw siyang tinatawag ng mga tao ni Crispulo Yaranon, araw-araw ding may panibagong banta. Ang dating tindig niyang mayabang ay napalitan ng panginginig. Ang mga damit niyang branded ay hindi na makapagtago sa takot na nasa kanyang mukha. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kusina, dumating ang tao ni Crispulo, si Baldo, isang lalaking malapad ang balikat at mabigat ang boses. Ibinagsak nito sa mesa ang isang sobre. Norberto, hindi na natutuwa si Boss Crispulo. Bigyan niyo pa ako ng panahon, pakiusap ni Norberto. May inaayos lang ako. Lagi kang may inaayos, pero wala kang ibinabayad. Pinagpawisan si Norberto. Makakakuha ako ng pera, sigurado.
Sa tatay mo? Malamig na tanong ni Baldo. Hindi sumagot si Norberto, ngunit supat na ang katahimikan niya. Ngumiti si Baldo. Kung may pera roon, kunin mo na. Anak ka naman, di ba? Hindi ganun kadali. May abogado. Inilipat na yata ang iba sa bangko. Hindi namin kailangan lahat. Sagot ni Baldo. Dokumento, resigo, kahit anong pwedeng ipitin. Kung may mahahawakan tayo, may leverage tayo. Napalunok si Norberto. Alam niyang mali. Alam niyang ama niya ang madadamay. Alam niyang si Iliana, batang lumaki sa hirap, ang masasaktan. Ngunit sa sandaling iyon, mas malakas ang takot niya kesa konsensya. Kinagabihan, tahimik ang bahay ni na Lolo Amando. Wala ang mag-apuroon dahil nasa lote sila ng itatayong tahanan ni Corazon. Inaayos nila ang mga upuan kasama sina Jepoy, Teacher Mailora at Manang Oryang para sa simpleng pagbubukas kinabukasan. Hindi sana magtatagal si Lolo Amando roon, ngunit pinilit niyang tapusin ang maliit na karatula na gawa sa kahoy. Tahanan ni Corazon. Mga kamay na natututo, mga pusong bumabangon. Habang nakatitig siya sa karatula, napangiti si Iliana. Magugustuhan po ito ni Lola. Sa tingin mo? Tanong ni Lolo Amando. Opo, siguro po nakangiti siya ngayon. Sa oras ding iyon, pumasok si Norberto sa bakuran ng kanilang bahay. Kasama niya si Baldo ngunit nanatili ito sa madilim na bahagi malapit sa puno ng mangga. Nanginginig ang kamay ni Norberto habang hawak ang lumang susi na minsan ay ibinigay sa kanya ni Lolo Amando noong buhay pa si Belinda. Hindi niya akalaing gagamitin niya iyon sa ganitong paraan. Bilisan mo, bulong ni Baldo. Sandali lang, sagot ni Norberto. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng kahoy, lumang bahay at kapayapaang hindi niya kailanman naalagaan. Pumasok siya sa sala at agad nang hinanap ang kabinete, ang kahon, ang anumang palatandaan ng perang galing sa kama. Ngunit wala na roon ang lata, wala na rin ang mga orihinal na dokumento. Ang naiwan lamang ay mga kopya, ilang lumang damit, gamit ni Lolo Amando sa karpinteriya at ang lumang kama na halos handa ng ilipat kinabukasan. Napasumpa si Baldo nang pumasok at makitang walang pera. Akala ko ba meron dito? Dito ko nakita noon, nanginginig na sabi ni Norberto. Siguro inilipat na nila. Hinalungkat ni Baldo ang kabinete, nahulog ang ilang gamit sa sahig, nabagsak ang frame ng lumang litrato ni Corazon, nabiak ang salamin. Hoy! Sigaw ng boses mula sa labas. Pareho silang napalingon. Si Romulo Casimiro iyon, ang driver ni Tadeo, na nakatayo sa bukana ng pinto. Matagal na pala siyang nagdududa. Matapos ang nangyari sa barangay, narinig niyang minsan si Norberto na nagtatanong tungkol sa bahay ni Lolo Amando, kaya noong gabing iyon, dumaan siya para tignan ang paligid bago umuwi. Sir Norberto? Gulat niyang sabi. Anong ginagawa niyo rito? Wala kang pakialam, singhal ni Baldo. Nang lumapit si Romulo, itinulak siya ni Baldo at mabilis na tumakbo palabas, dala ang ilang papel na nakuha sa mesa. Ngunit hindi niya alam na nasa di kalayuan si Jepoy, pauwi na sana mula sa tahanan ni Corazon upang kumuha ng dagdag na lubid. Nakita nito ang takbuhan at agad na hinarang si Jepoy sa may pilapil. Jepoy, tabi! Sigaw ni Baldo. Pero hindi umatras si Jepoy. Naghabulan sila sa maputik na gilid ng palayan hanggang madulas si Baldo at bumagsak. Dumating sina Romulo at ilang kapitbahay, kabilang si Aling Pasing na sumigaw para tumawag ng barangay tanod. Si Norberto naman ay naiwan sa loob ng bahay, nakaupo sa sahig, hawak ang nabasag na litrato ni Corazon. Nang dumating sina Lolo Amando at Iliana matapos silang tawagin ni Jepoy, iyon ang nadantaan. Ang anak na dating mayabang, ngayon ay nanginginig, luhanan at hindi makatingin sa sariling ama. Tay! Halos pabulong na sabi ni Norberto. Hindi agad nagsalita si Lolo Amando. Tinignan niya ang magulong bahay, ang nabasag na frame ni Corazon, ang bukas na kabinete, at ang anak niyang tila bata ulit na nahuling gumawa ng mali. Tito Norberto, kayo po? Napaatras si Iliana sa sakit. Napayuko si Norberto.
Pasensya na, hindi na alam ang gagawin ko. Hinahabol ako ng utang. Akala ko kung may makukuha akong dokumento, may paraan pa. Paraan saan? Tanong ni Ilyana. Nanginginig ang boses. Para takutin kami? Para kunin ang hindi sa inyo? Para sirain na naman si Lola? Napahawak si Lolo Amando sa balikat ng apo. Hindi upang pigilan ang sakit nito, kung hindi upang ipaalala na hindi dapat silang lamunin ng galit. Dumating si Kapitana Rodeline kasama ang tanod. Nahuli si Baldo at kinuha ang mga papel na dala nito. Mabuti na lamang at mga kopya lamang iyon. Ang mahahalagang dokumento ay nailagay na ni Attorney Severino sa safety deposit box at ang perang natira ay nasa bangko na. Kailangan nating dalhin sila sa barangay, sabi ni Kapitana. Tumanggo si Lolo Amando, ngunit bago tuluyang dalhin si Norberto, lumapit siya sa anak. Norberto, sabi niya, mababa ngunit malinaw ang boses. Maraming beses kitang pinatawad sa pananakit mo sa akin. Pinatawad ko ang hindi mong pagdadaw. Pinatawad ko ang hindi mong pangtulong. Pinatawad ko ang pangungutya mo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan kitang sirain ang kinabukasan ni Ilyana. Humagulgul si Norberto. Tay, natatakot ako. Dapat kang matakot, sagot ni Lolo Amando. Hindi sa akin, hindi sa kulungan, kundi sa kung anong klase ng tao ang nagiging ikaw. Sa barangay, malinaw ang naging kasunduan. Haharapin ni Norberto ang reklamo laban kay Baldo at kay Crispolo Yaranon. Pipirma rin siya sa kasulatang hindi na siya lalapit o makikialam sa ari-arian ni Lolo Amando nang walang pahintulot. Sa tulong ni Kapitana Rodeline at Attorney Severino, ipapasok siya sa programa para sa mga taong nalulungod sa pagsusugal at utang. Hindi siya agad pinatawad na parang walang nangyari, ngunit binigyan siya ng pagkakataong magsimula basta may pananagutan. Kinabukasan, sa kabila ng gulong nangyari, itinuloy ang pagbubukas ng tahanan ni Corazon. Simple lamang ang seremonya. Walang malaking tarpaulin, walang magarbong pagkain, walang politikong nagpapapansin. May lugaw na niluto ni Manang Oriang, pandesal mula kay Aling Pasing, mga lumang libro mula kay Kuya Nivandro, at mga kahoy na inihanda ni Lolo Amando. Dinala nila ang inayos na lumang kama at inilagay sa entrance hall. Hindi na ito mukhang basurang pinagtawanan. Matibay itong nakatayo, malinis, may kinang na hindi sobra, at sa uluhan nito ay makikita pa rin ang ukit ng dahon at bulaklak na ginawa ni Lolo Amando noong kabataan niya. Sa tabi nito, may maliit na plakang kahoy. Sa lumang kahoy, nagsimula ang bagong pag-asa. Habang pumapasok ang mga bata, hinahaplos nila ang kama na parang bahagi ito ng isang kwentong naririnig na nila sa buong barangay. May ilan sa kanila ang anak ng magsasaka, may anak ng labandera, may batang tumigil sa pag-aangal, at may kabataang gustong matuto ng trabaho dahil kailangang tumulong sa pamilya. Tumayo si Lolo Amando sa harap nila, hawak ang isang maliit na martilyo. Hindi ko kayo tuturuan para lang gumawa ng upuan, sabi niya. Tuturuan ko kayong maniwala na ang kamay na ginagamit sa marangal na trabaho ay hindi dapat ikahiya. Napalakpak ang mga tao. Si Ilyana ay nasa gilid, umiiyak habang nakangiti. Dumating din sina Gracelinda, Visminda, Marie Chris at Brentley. Hindi sila dumating na mayabang. Wala silang dalang camera crew o magarbong regalo. Tahimik silang pumasok. Halos hindi alam kung paano lalapit. Si Gracelinda ang unang humarap kay Lolo Amando. Namamaga ang mata niya at sa unang pagkakataon, wala siyang suot na maskara ng pagiging mataas. Tay, sabi niya, hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad, pero gusto kong sabihing, mali ako. Mas inuna ko ang sasabihin ng ibang tao kesa sa nararamdaman niyo. Ikinahiya ko ang pinanggalingan ko, kaya nasaktan niyo ako. Matagal na tumingin si Lolo Amando sa kanya. Ang tawad, hindi lang sinasabi, pinaninindigan. Tumanggo si Gracelinda. Alam ko po, magsisimula ako sa pagtulong dito kung papayagan kayo, hindi bilang may-ari, bilang anak na may kailangang bumawi. Si Visminda naman ay lumapit kay Ilyana. Ilya, patawad, ilang beses kitang tinuring na pabigat kahit ikaw ang nag-alaga sa tatay namin, kami ang dapat naroon. Hindi agad sumagot si Ilyana.
Hindi madaling burahin ang maraming taon ng sakit, ngunit natutunan niya kay Lolo Amando na ang puso ay pwedeng bumukas ng hindi kinakailangang kalimutan ng aral. Hindi ko po kayang sabihin na okay na agad, sagot ni Iliana. Pero kung magbabago po talaga kayo, makikita naman po iyon. Si Marie Chris, nanginginig, ay lumapit din. Iliana, binura ko na ang video. Nag-post din ako ng public apology. Hindi iyon sapat, alam ko. Pero gusto kong akuin na mali ako. Tiningnan niya si Marie Chris. Sana sa susunod, bago ka kumuha ng video ng kahihiyan ng iba, tanungin mo muna kung tao ba ang nasa harap mo o content lang. Napayo ko si Marie Chris. Tao at pamilya. Makalipas ang ilang taon, naging mas malawak ang tahanan ni Corazon. Mula sa maliit na bubong na yero, naging maayos itong sentro na may pagawaan, reading room at maliit na kusina. Si Jepoy ay naging assistant trainer at natutong gumawa ng mesa, aparador at upuan. Si Manang Oriang ang naging tagapamahala ng kusina. Si Teacher Maelora ay nagpatuloy sa pagtuturo tuwing Sabado. Si Kuya Nivandro ay nagdala pa ng mas maraming libro hanggang sa magkaroon ng maliit na library ang sentro. Si Norberto ay hindi agad naging maayos. Dumaan siya sa kahihiyan, kaso at mahabang proseso ng pagbabayad ng utang. Ngunit unti-unti, natuto siyang magtrabaho ng walang pagpapanggap. Paminsan-minsan tumutulong siya sa paghahakot ng kahoy sa sentro. Tahimik, walang yabang, at hindi pinipilit na ibalik agad ang tiwalang siya mismo ang sumira. Si Gracilinda ay natutong dumalaw ng walang kasamang pagpapakitang tao. Si Visminda ay tumulong sa pag-aayos ng records ng mga batang scholars. Si Marie Chris, matapos ng nangyari, ay ginamit ang kanyang social media hindi para manghiya, kundi para maghanap ng donasyon sa mga batang nangangailangan ng gamit sa eskwela. At si Iliana, pumasa siya sa scholarship, nagtapos ng senior high ng may karangalan, nagpatuloy sa kolehiyo, nag-aral ng abogasya at lumipas ang maraming taon bago muling tumayo sa harap ng tahanan ni Corazon bilang isang ganap na abogado. Sa araw ng kanyang pagbabalik, suot niya ang simpleng barong-style blouse at hawak ang diploma, habang sa harap ng sentro ay nakaupo si Lolo Amando sa silyang siya mismo ang gumawa. Mahina na ang tuhod ng matanda, mas mabagal na ang kanyang kamay. Ngulit buhay na buhay pa rin ang kanyang ngiti habang pinapanood ang mga batang natututo sa loob ng pagawaan. Lumapit si Iliana at umupo sa tabi niya, sa gilid ng inayos na lumang kama na nanatiling nasa entrance hall. "Lolo," Sabi niya, natupad po natin. Tumingin si Lolo Amando sa kanya. Ikaw ang tumupad, apo. Umiling si Iliana. Tayo po, kasama si Lola Corazon. Dinukot ni Lolo Amando mula sa bulsa ang lumang panyo ni Corazon, ang panyo ring dala niya noong araw na pinagtawanan sila sa bahay ni Gracilinda. Hinawakan niya iyon habang nakatingin sa kama. Akala nila basura ang iniuwi natin, sabi ni Iliana, marahang napangiti. Pero ang totoo, iniuwi natin ang simula ng bagong buhay. Ngumiti si Lolo Amando. Sa kanyang mga mata, may luha ngunit wala ng bigat. Hindi pera ang pinakamahalaga roon, apo. Ang pinakamahalaga, hindi tayo bumitaw kahit pinagtawanan tayo ng mundo. Sa labas ng tahanan ni Corazon, naririnig ang tawanan ng mga batang gumagawa ng unang upuan nila. Sa loob, nakatayo ang lumang kama, hindi na simbolo ng kahiyaan, kundi patunay na may mga bagay na minamaliit ng tao dahil hindi nila nakikita ang laman, ang alaala at ang pagmamahal na nakatago sa loob. At sa huling silahis ng araw na tumama sa ukit ng Nara, tila naroon si Corazon, tahimik na nakangiti, habang ang pamilyang minsang winasak ng kasakiman ay unti-unting natututong bumuo muli. Hindi perpekto, hindi madali, ngunit totoo, buo at may kapayapaang hindi na kayang agawin ni numan.